Seksiyon 1. Pamagat, ang batas na ito ay kilala at binabanggit bilang Omnibus Election Code ng Pilipinas. Seksiyon 2. Saklaw, ang kodigong ito ay namamahala sa lahat ng halalan ng mga opisyal ng publiko at, hanggat naaangkop, sa lahat ng mga referendum at plebisito. Seksiyon 3. Panahon ng halalan at kampanya, maliban kung iba ang itinakda sa mga espesyal na kaso ng Commission on Elections, COMELEC, magsisimula ang panahon ng halalan 70 araw bago ang araw ng halalan at magtatapos 30 araw pagkatapos nito. Ang panahon ng kampanya ay ang mga sumusunod. Halalan ng Pangulo at Vice-Presidente 70 araw. Halalan ng mga miyembro ng Batasang Pambansa at lokal na halalan 45 araw. Halalan sa barangay 15 araw. Ang mga panahon ng kampanya ay hindi kasama ang araw bago at ang araw ng halalan. Gayunpaman, sa kaso ng mga espesyal na halalan ayon sa Artikulo 8, Seksyon 5, Subseksyon 2 ng Konstitusyon, ang panahon ng kampanya ay 45 araw. Seksiyon 4. Obligasyon sa pagpaparehistro at pagboto, obligasyon ng bawat mamamayang karapat-dapat bumoto na magparehistro at bumoto. Seksiyon 5. Pagpapaliban ng halalan kung dahil sa anumang malubhang dahilan tulad ng karahasan, terorismo, pagkawala o pagkasira ng mga gamit sa halalan o mga record, force majeure, at iba pang mga katulad na dahilan na magiging imposible ang pagsasagawa ng isang malaya, maayos, at matapat na halalan sa anumang political subdivision, ang COMELEC, sa sarili nitong kagustuhan o sa pamamagitan ng isang pinatutuhanang petisyon ng sinumang interesado, at pagkatapos ng sapat na abiso at pagdinig kung saan ang lahat ng mga interesadong partido ay binibigyan ng pantay na pagkakataon na mapakinggan, ay magpapaliban sa halalan doon sa isang petsa na dapat na malapit sa petsa ng halalan na hindi na isagawa, sinuspinde, o nagresulta sa pagkabigo na pumili ngunit hindi lalampas sa 30 araw pagkatapos ng pagtigil ng dahilan para sa naturang pagpapaliban o suspensyon ng halalan o pagkabigo na pumili. Seksiyon 6. Pagkabigo ng halalan kung, dahil sa force majeure, karahasan, terorismo, pandaraya, o iba pang mga katulad na dahilan, ang halalan sa anumang polling place ay hindi na isagawa sa itinakdang petsa, o sinuspinde bago ang oras na itinakda ng batas para sa pagsasara ng botohan, o pagkatapos ng botohan at sa panahon ng paghahanda at pagpapadala ng mga election returns o sa pag-iingat o pagbibilang nito, ang naturang halalan ay nagreresulta sa pagkabigo na pumili, at sa alinman sa mga kasong ito ang pagkabigo o suspensyon ng halalan ay makakaapekto sa resulta ng halalan, ang COMELEC ay, batay sa isang pinatutuhanang petisyon ng sinumang interesadong partido at pagkatapos ng sapat na abiso at pagdinig, ay tatawag para sa pagsasagawa o pagpapatuloy ng halalan na hindi na isagawa, sinuspinde, o nagresulta sa pagkabigo na pumili sa isang petsa na malapit sa petsa ng halalan na hindi na isagawa, sinuspinde, o nagresulta sa pagkabigo na pumili ngunit hindi lalampas sa 30 araw pagkatapos ng pagtigil ng dahilan para sa naturang pagpapaliban o suspensyon ng halalan o pagkabigo na pumili. Seksiyon 7. Pagtawag ng espesyal na halalan, isa, kung may bakanteng pwesto sa Batasang Pambansa na 18 buwan o higit pa bago ang regular na halalan, ang COMELEC ay tatawag ng isang espesyal na halalan na gaganapin sa loob ng 60 araw pagkatapos mangyari ang bakante upang pumili ng miyembro na magsisilbi sa natitirang termino. 2. Sa kaso ng pagkalusaw ng Batasang Pambansa, ang Pangulo ay tatawag ng isang halalan na hindi gaganapin ng mas maaga sa 45 o mas huli sa 60 araw mula sa petsa ng naturang pagkalusaw. Ang COMELEC ay magpapadala ng sapat na kopya ng resolusyon nito para sa pagsasagawa ng halalan sa mga provincial election supervisors at election registrars para sa pagpapakalat, na maglalagay ng mga kopya nito sa hindi bababa sa 3 kitang-kitang lugar na mas mabuti kung saan ginaganap ang mga pampublikong pagtitipon sa bawat lungsod o munisipalidad na naapektuhan. Seksiyon 8. Omnibus Election Code na magagamit sa mga polling place, isang nakalimbag na kopya ng kodigong ito sa Ingles o sa wikang pambansa ay ibibigay at gagawing magagamit ng COMELEC sa bawat polling place, upang ito ay madaling masangguni ng sinumang nangangailangan nito sa mga araw ng pagpaparehistro, pagrerebisa, at halalan. Seksiyon 9. Opisyal na koryo at telegrama na may kaugnayan sa halalan, ang mga papeles na may kaugnayan sa halalan at kinakailangan ng kodigong ito na ipadala ng mga opisyal ng publiko sa pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin sa halalan ay libre sa selyo at ipadala sa pamamagitan ng registered special delivery mail. Ang mga telegrama ng gayunding uri ay ipapapadala rin ng libre sa pamamagitan ng mga pasilidad ng komunikasyon ng gobyerno at mga katulad nito. Tungkulin ng Postmaster General, Direktor ng Bureau of Telecommunications,
at mga tagapamahala ng mga pribadong kumpanya ng telekomunikasyon na agad na ipadala at unahin sa lahat ng iba pang mga komunikasyon o telegrama ang mga mensaheng nag-uulat ng mga resulta ng halalan at iba pang mga mensahe o komunikasyon na maaaring kailanganin ng COMELEC o kinakailangan upang matiyak ang malaya, matapat, at maayos na halalan. Seksyon 10. Gasto sa halalan. Maliban sa mga halalan sa barangay, ang mga gastusong maaaring kinakailangan at makatwiran na may kaugnayan sa mga halalan, referendum, plebisito, at iba pang mga katulad na gawain ay babayaran ng COMELEC. Maaaring mag-utos ang COMELEC na sa mga lalawigan, lungsod, o munisipalidad, ang mga gastusong panghalalan na sasailalim sa COMELEC ay i-advance ng lalawigan, lungsod o munisipalidad na pinag-uusapan na sasailalim sa pagbabayad ng COMELEC sa pagpapakita ng tamang resibo. Ang mga pondong kailangan ng COMELEC upang takpan ang mga gastos para sa pagsasagawa ng regular at espesyal na mga halalan, referendum at plebisito ay ibibigay sa regular na mga alokasyon ng COMELEC na, sa kahilingan, ay agad na ilalabas sa COMELEC. Sa kaso ng kakulangan, ang halagang ibinigay ay madidagdagan mula sa mga espesyal na pondo ng mga aktibidad sa pangkalahatang batas ng alokasyon at mula sa mga partikular na inilaan para sa layunin sa mga espesyal na batas. Seksyon 11. Pagkabigo na manungkulan, ang tanggapan ng sinumang opisyal na nahalal na nabigo o tumangging manampa sa loob ng 6 na buwan mula sa kanyang proklamasyon ay ituturing na bakante, maliban kung ang naturang pagkabigo ay dahil sa isang dahilan o mga dahilan na lampas sa kanyang kontrol. Seksyon 12. Mga diskwalifikasyon, ang sinumang taong idineklara ng may kakayahang awtoridad na baliw o walang kakayahan, o nahatulan ng huling hatol para sa paghihimagsik, pag-aalsa, rebelyon o para sa anumang kasalanan kung saan siya ay nahatulan ng parusa na higit sa 18 buwan o para sa isang krimen na may kinalaman sa moral turpitude, ay hindi karapat-dapat maging kandidato at humawak ng anumang tanggapan, maliban kung siya ay binigyan ng ganap na kapatawaran o binigyan ng amnestya. Ang mga diskwalifikasyon na maging isang kandidato na ibinigay dito ay ituturing na naalis sa pagdedeklara ng may kakayahang awtoridad na ang naturang kabaliwan o kawalan ng kakayahan ay naalis o pagkatapos ng paglipas ng isang panahong 5 taon mula sa kanyang paglilingkod sa sentensya, maliban kung sa loob ng parehong panahon ay siya ay muli na maging hindi karapat-dapat.